Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Ah, okay. Okay lang po ba? Dahil sa malakas na ulan? No problem? Wala po bang problema dahil sa malakas na pag-ulan? Maybe. By the grace of God, you're okay, right? Kaya ayon sa biyaya ng Diyos, kayo po ay maayos. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas mo sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming pamumuhay Kristiyano na manatili sa church. This time, by the grace of God, we are gathered together in the name of the Lord. Sa oras nito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nagkatipon ng sama-sama sa pangalan ng Panginoon. Please teach us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa maunawaan po namin ang iyong kalooban sa salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng higit na kapangyarihan at ng karunungan sa salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang lahat ng iyong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. This time, from start to the end, you rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang matapos, kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, Matthew chapter 6. Buksan natin po sa ating Biblia, Mateo chapter 6. Chapter 6, 22 and 23. Chapter 6, verse 22 hanggang 23. 22 and 23. Matthew 6, 22 and 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mata ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Yeah. Verse 22 said, the lamp of the body is the eye. Sinasabi po ng verse 22, ang mata ang ilawan ng katawan. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. 23. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Yeah. If our eyes is not good, it's very difficult to live our life. Kung hindi po maayos yung ating mata, napakahirap pong mabuhay sa ating buhay. Right? Yeah. Through the eye, right, we can get a lot of information. Sa magitan ng ating mga mata, nakukuha natin yung napakaraming impormasyon. Yeah. Anyway, even though our eye is a very small, it is a very important member in our body, right? Kaya kahit na napakaliit po ng ating mata, ito po ay mahalagang parte ng ating katawan. Tama po ba? But of course, we need to think about not just the physical eye. Pero syempre, kailangan natin pag-isipan hindi lamang yung physical nating mata. We need to think about our spiritual eye. Kailangan nating pag-isipan yung ating spiritual na mga mata. So,
Today let's think about the eye of a Christian. Ngayon, pag-isipan po natin yung mga mata ng Kristiyano. So, Episode chapter 1, Sa Epeso, Kapitulo 1, Episode chapter 1, verse 18. Epeso chapter 1, verse 18. Episode chapter 1, 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. It said, the eyes of your understanding being enlightened, then you may know what is the hope of his calling. Sinabi po dito, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. There is a right, the eyes of heart, eyes of heart. Meron pong mga mata ng inyong puso. Ang mga mata ng inyong puso, right? It's a spiritual eye. Ito po yung spiritual na mga mata. It's also, we can say that it's also the eyes of faith. Masabi din po natin ito po yung mata ng pananampalataya. So when we have the right spiritual eye, we can know, we can understand God's will. Kaya kung meron tayong tamang spiritual na mga mata, maiintindihan po natin ang kalooban ng Diyos. It affect a lot our Christian life. At labis itong makakaapekto sa ating Kristiyanong pamumuhay. So today, let's think about the spiritual eye of a Christian. Ngayon, pag-isipan natin yung spiritual na mata ng mga Kristiyano. Originally, before we get the salvation, we are blind, spiritually blind. Sa katunayan po, bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo po'y spiritual na mga na bulag. But when we get the salvation, our spiritual eye was open. Pero pagkatapos nating maligtas, yung spiritual nating mga mata ay nabuksan. You know, right? When Jesus came into this world, he conducted many miracles. At nalalaman po natin, di ba, nung si Jesus ay naparito sa sanlibutan, nagsagawa siya ng maraming himala. He healed many diseases. Nagpagaling siya ng maraming mga sakit. Especially he frequently open the eyes of the blind, right? Lalo na po, madalas niyang binubuksan yung mga mata ng mga bulag. Of course, he physically, he actually opened the eyes of the blind. Siyempre po, sa physical, nabuksan niya po yung mata ng bulag. But what Jesus has done has a spiritual meaning. Pero yung mga ginawa ni Jesus po ay mayroong spiritual na kahulugan. Jesus did, right? Matthew chapter 11. Ginawa po ni Jesus, Mateo chapter 11. Matthew chapter 11. Mateo chapter 11 po. Verse 5. Sa verse 5. Matthew chapter 11, verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay, at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. When Jesus come to this world, right? This kind of thing will happen. Nang naparito po si Jesus sa mundong ito, yung mga bagay na ito po ay nangyari. The blind see, right? Yung mga bulag ay nakakita. So, for our side, we need to catch the spiritual meaning. Pero para naman sa atin, kailangan nating makuha po yung spiritual na kahulugan. Originally, we are blind. Sa katunayan, tayo po yung mga bulag. Spiritually blind. Spiritual na mga bulag po. But when we get to salvation, our eye was open.
Pero nung magkaroon tayo ng kaligtasan, yung ating mga mata ay nabuksan. Yeah, that's why we are no more blind. Kaya hindi na nga po tayo mga bulag. Before we get the salvation, actually we follow the blind leader. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, sa katunayan, sumusunod po tayo sa mga bulag na taga-akay. Matthew 15. Mateo Kapitulo 15, Matthew 15. Verse 14. sa verse 14, Matthew 15, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. hayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. They are blind leaders over the blind. Right? Sila yung mga bulag na taga-akay. Then what happened? Kung gayon, ano po yung mangyayari? If the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Kung akayin ng bulag yung bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. It happened our time, right? Nangyayari po yan sa ating panahon, tama po ba? In this world, there are many blind leaders. Sa mundong ito, napakarami pong mga bulag na taga-akay. Our time, there are many churches, but they don't have a real salvation. Sa ating panahon, napakaraming mga church po, pero wala silang tunay na kaligtasan. Actually, that church, the pastor or the leader are the blind leader. Sa katunayan po sa mga ganong church, yung kanilang pastor o yung kanilang mga leader po yung mga bulag na taga-akay. Because they cannot lead the people to the true salvation, right? Dahil hindi po nila napapatnubayan yung mga tao sa tunay na kaligtasan, di ba po? They teach the Bible without salvation. Itinuturo nila yung Biblia nang walang kaligtasan. That's why they are blind leader, right? Kaya nga po sila ay bulag na taga-akay. Blind leader lead the blind. Yung bulag na taga-akay, inaakay niya ang bulag. That's why both will fall into a ditch. Right? Kaya kapwa sila mahuhulog sa hukay, tama po ba? It means they will go to hell finally. Right? Ibig sabihin, sa huli, mapupunta sila sa impyerno. But sometime, right, the blind who follow the blind leader get the salvation through our Bible seminar, right? Pero minsan po yung bulag po na sumusunod dun sa taga-akay na bulag, sa Bible seminar po natin, nagkakaroon sila ng Then kaligtasan. we already open the eyes, right? Marahil nabuksan na yung kanilang mga mata. Then we know the leader is a blind, right? At nalalaman natin na bulag yung taga-akay. But the leader doesn't have a real salvation. O yung taga-akay na yun, wala siyang tunay na kaligtasan. Yeah, we know, right? At nalalaman That's why natin we yun, di don't ba? follow the blind leader anymore, right? Kaya hindi na tayo susunod pa sa bulag na taga-akay. But sometime it happened. Pero minsan po nangyayari pa rin ito. After listen to our Bible seminar, they say, "Oh, I'm saved through the Bible seminar." Pagkatapos po nilang makapakinig ng ating Bible seminar, sinasabi nila, nagkaroon na ako ng kaligtasan. But I will follow my former church. Pero susunod pa rin ako sa dati kong church. It's just something strange, right? Parang kakaiba po iyon, di ba? If they really open the eyes, right, they are no more blind, right? Kung talagang nabuksan na yung kanilang mga mata, hindi na po sila mga bulag. They will not follow the blind leader anymore, right? Hindi na po sila susunod pa sa mga bulag na But taga-akay. they say, "Oh, I'm saved through the Bible seminar, but I will follow former church." Pero sinasabi nila, naligtas sila sa ating Bible seminar, pero susunod pa rin sila sa dati nilang church. Something wrong, right? Parang may mali po, di ba? Maybe they don't know yet true salvation. Marahil, hindi pa po nila nalalaman ang tunay na Maybe kaligtasan. their eye was not yet completely open, right? Marahil yung kanilang mga mata ay hindi pa ganap na nabuksan. So, but the people who clearly open the eyes, they stop the former church, right? Pero yung mga taong malinaw na nabuksan yung mga mata, tumitigil na po sila doon sa church na yun. Because they know they are deceived by wrong teaching, right? Dahil nalalaman nilang sila'y nadaya sa maling katuruan. They will not follow wrong teaching anymore, right? At di na sila susunod pa sa maling katuruan. Yeah. Even some people who have believed Catholic for a long time, they say like that, right? Maging yung mga
naniniwala sa Katoliko sa matagal ng panahon, ganun din yung kanilang sinasabi. Oh, I got the salvation through Bible seminar, Nagkaroon ako ng kaligtasan sa pamagitan ng Bible but seminar. I will return to Catholic Pero babalik pa rin ako sa Katoliko. because I have grown in Catholic family, Dahil ako ay lumaki na sa pamilyang Katoliko. which also, right, something wrong, right? Yan din po'y parang may mali po, di ba? Maybe they not yet open their eyes. Marahil hindi pa po nabubuksan yung kanilang Yeah, mga they are mata. still blind. Sila ay mga bulag pa rin po. Yeah. But anyway, if we are really saved, we are no more blind, right? Gayunpaman, kung tayo po ay mga naligtas, hindi na po tayo mga bulag. Yeah. We can see clearly the light. Malinaw na po nating nakikita ang liwanag. Gawa chapter 26, Gawa, Kapitulo 26, verse 18. versikulo 18. Gawa 26, verse 18. Gawa 26, verse 18. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. To open their eyes in order to turn them from darkness to light. Upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Before we get the salvation, we are blind. That's why we are in darkness. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo'y bulag, kaya tayo nasa kadiliman. But when you get the salvation, we open our eyes. Pero nung tayo magkaroon ng kaligtasan, nabuksan yung ating mga mata, That's why we are no more in darkness, right? kaya hindi na po tayo nasa kadiliman. Yeah, now we are in the light. Ngayon tayo'y nasa liwanag na. From the power of Satan to God, right? Mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Anyway, it's the grace of God. We could open our eyes. Gayun naman, isang biyaya po ng Diyos na nabuksan yung ating mga mata. But after salvation, even though we already open our eyes, sometimes our eyes can be darkened. Subalit, pagkatapos po nating maligtas, minsan kahit na nabuksan na yung ating mga mata, nagiging madilim pa rin po ito. That's why it's important. We need to keep our eyes not to be darkened. Kaya napakahalaga po na maingatan natin yung ating mga mata sa kadiliman. Why our eyes become darkened? Bakit po nagiging madilim yung ating mga mata? Let's think about it. Pag-isipan po natin ito. First, when we have a sin, our eyes, spiritual eye, become darkened. Una po, kapag tayo'y mayroong kasalanan, yung ating mga mata po ay nagiging madilim. 1 John chapter 2, Unang Juan, Kapitulo 2. 1 John chapter 2, Unang Juan po, chapter 2, verse 11. sa verse 11. 1 John chapter 2, 11. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. He who hates his brother is in darkness and walk in darkness, right? Ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, siya ay lumalakad sa kadiliman. Of course, it's a great sin if we hate some brothers. Siyempre, isang malaking kasalanan po kung tayo ay mapuot sa isang kapatid. Then, if we have a sin, we are in darkness, right? Kung gayon, kung tayo ay nasa kasalanan, tayo nasa kadiliman. We walk in darkness. Tayo lumalakad sa kadiliman. The darkness has blinded his eye.
At yung kadiliman po yung bumulag sa kanyang mga mata. That's why if we are in sin, our spiritual eye will be darkened. Kaya nga po kapag tayo nasa kadiliman, yung ating spiritual na mga mata ay magiging madilim. Usually the people commit sin in darkness, right? Kadalasan po yung mga tao, gumagawa sila ng kasalanan sa kadiliman. For example, usually the thief, when they the store, Halimbawa po, kadalasan, yung mga magnanakaw, kailan po sila nagnanakaw? kailan? Kailan po? Bright day or dark night? Maliwanag ang araw o madilim ang gabi? Yeah, syempre, right? Yeah, dark night, they enter to store something, right? Siyempre, sa madilim na gabi po, sila yung nagnanakaw sa mga tindahan. Yeah, sin and darkness connected, right? Kayong kasalanan po at kadiliman, That's magkakonektado why if ito. we are in sin, we are in darkness. Kaya kapag tayo'y may kasalanan, tayo'y nasa kadiliman. That's why we cannot see clearly, right? Kaya hindi Darkness, right? Hindi tayo malinaw nakakita sa Our kadiliman. spiritual eye will be darkened. Yung ating spiritual na mga mata ay naging madilim. And second, our eyes will be darkened if we are proud. At ikalawa, magiging madilim yung ating mga spiritual na mga mata kapag tayo'y mapagmataas. John chapter 12, Juan Kapitulo 12, 12 verse 40. 12 verse 40. John chapter 12, verse 40. 1 chapter 12 verse 40. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Binulag niya ang kanilang mga mata at pinatagis niya ang kanilang mga puso upang sila'y huwag makakita sa pamagitan ng kanilang mga mata at makaunawa sa pamagitan ng kanilang puso at magbalik loob at sila'y pagalingin ko. He has blinded their eyes. Binulag niya ang kanilang mga mata. It means in Old Testament, Israelite, they continuously disobeyed to God. Ibig sabihin po nito, sa lumang tipan po yung mga Israelita, patuloy silang sumuway sa Diyos. They didn't obey to the word of God. Hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Their heart was very stubborn. Yung kanilang puso ay napakatigas. It was because of their pride. At yun po'y dahil sa kanilang pagmamataas. That's why their spiritual condition was like the blind. Kaya nga po yung kanilang spiritual na kalagayan ay katulad ng bulag. They cannot see the works of God. Hindi nila nakikita yung mga gawa ng Diyos. It was because of the pride. At iyon ay dahil sa kanilang pagmamataas. It happened Matthew chapter 7. Nangyari po sa Mateo chapter 7. Matthew 7 verse 3 hanggang 5. Mateo chapter 7 verse 3 hanggang 5. Matthew 7, 3 hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? O paano mong nasasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Last time we learned the sin of the last days. Sa Right? nakaraan po, napag-aralan natin yung mga kasalanan sa mga huling araw. We learn about the proud. Napag-aralan natin yung mapagmataas. The proud man thing, he doesn't have any mistake.
Iniisip ng taong mapagmataas, wala siyang anumang pagkakamali. That's why he can judge other easily. Kaya madali niyang hinahatulan ang ibang tao. He can find easily the mistake of other. At madali niyang nakikita yung pagkakamali ng iba. But he cannot find his mistake Pero where. hindi niya po nakikitang mabuti yung kanyang pagkakamali. It's proud, right? Yan po yung pagmamataas. That's why 11 verse 3, why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Kaya nangyari sa verse 3, bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? Here the plank, plank is a very big great thing, right? Dito po yung troso po ito, itong malaking bagay. But the speck is a very small thing, right? Pero yung puwing po, napakaliit nitong bagay. Let's suppose the very big thing block your eye. Can you find the small thing over the other? Ipagpalagay natin merong malaking bagay na na humadang sa iyong mga mata, makikita mo po yung maliit na bagay. It's impossible, right? Imposible po yun. That's why if we become proud, right? Our eye, there is a plank, very big plank. Kaya kung tayo po yung mapagmataas po, meron po tayong troso sa ating mata. That's why our eye will become darkened, right? Kaya nga po yung ating mga mata ay magiging madilim. And also, our eyes will be darkened if we love this world. At yung ating mga mata po ay magiging madilim kung iibigin po natin ang sanlibutan ito. In the Bible, the Laodicean church, they were rich in this world. Sa Biblia po, yung iglesia ng Laodicea po, sila po ay mayaman sa mundong ito. But it made them spiritually dark. Pero nangyari po sa kanila, sila ay naging spiritual na madilim. Revelation chapter 3. Apocalypse chapter 3. Revelation chapter 3. Apocalypse chapter 3. Verse 17. Sa verse 17. 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-abag, maralita, bulag at tubad. They said, right, I'm rich, have become wealthy, and have a need of nothing. Sinasabi po nila, ako'y mayaman, naging mariwasa, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Maybe they are very bright in this world, right? Marahil sila po'y maliwanag sa mundong ito. Their eye was very bright in this world. Yung kanilang mga mata po'y napakamaliwanag sa mundong ito. That's why maybe they become rich, right? Kaya nga po sila ay naging mayaman. But their spiritual eye was not open, right? Pero yung kanilang mga spiritual na mga mata ay hindi nabuksan. Was very dark. Napakadilim po. That's why before the Lord, they are blind, right? Like the blind. Kaya nga po sa harapan ng Panginoon, sila ay tulad ng bulag. Laodicean church, right? It's a saved church, right? Yung iglesia ng Laodicea po, ito po yung ligtas na iglesia. Yeah, but even though they are saved, right, their spiritual eye was darkened. Pero kahit na sila yung mga ligtas na po, yung kanilang mga mata po Because ay their heart focused on this world. Dahil yung kanilang puso ay nakatuon sa mundong ito. That's why if we focus on this world, physical thing only, our spiritual eye will be darkened. Kaya kung tayo ay magtutuon ng pansin sa mundong ito, sa mga pisikal na bagay lamang, magiging madilim yung ating mga mata. Anyway, there are many reasons why our spiritual eye become darkened. Gayunpaman, napakaraming mga kadahilanan po kung bakit nagiging madilim yung ating spiritual na mga mata. If so, how to enlighten our eyes? Kung gayon po, paano paliliwanagin ang ating mga mata?
Revelation chapter 3, verse 18. Apokalipsis chapter 3 verse 18. Yes. That's why the Lord said to Laodicean church. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa iglesia ng Laodicea, Verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang wag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. So, our Lord encouraged them, right? Anoint your eyes with the eye salver that you may see, right? Kaya nga po, sinabi sa kanila ng Panginoon, at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Sometimes you have eye problem, right? Minsan meron kayong mga problema sa inyong mata, di ba po? Then you put some eye medicine, right? Pagkatapos nagkakaroon po kayo ng mga pampahid po sa inyong mata, di ba po? Tama? Right, yeah. The Lord said, yeah, anoint your eye with the eye salver. Kaya sinabi ng Panginoon, at ng pampahid na ilalagay sa inyong mga mata. We need medicine for our eyes. Kailangan natin ng gamot sa ating mga mata. What's the medicine for our eyes? Ano po yung gamot sa ating mga mata? Awit 19, awit 19. Awit 19 po. Awit 19, verse 8. 19 verse 8. Awit 19, verse 8. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. It's right. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Sinabi po dito, ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Of course, the commandment of the Lord is says the word of God, right? Siyempre po yung utos ng Panginoon, ito po mismo yung salita ng Diyos. The word of God is pure, right? Ang salita ng Diyos ay dalisay. It enlightens our eyes. Ito yung nagpapaliwanag ng ating mga mata. That's why while we are living in this world, our spiritual become darker. Kaya nga po habang namumuhay tayo sa mundong ito, yung ating mga mata po'y nagiging madilim. Because many worldly things cover your eye, right? Dahil maraming mga makasalibutang bagay yung bumabalot sa iyong mata. Tama ba? But when we come to church, right, we can listen to the word of God. Pero kapag dumarating tayo sa church, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Word of God enlighten your eye, right? Pinapaliwanag ng salita ng Diyos ang inyong mga mata. It heal your eye. Ito right? yung nagpapagaling sa inyong mata. It remove worldly thing that cover your eye, right? Inaalis nito yung mga makamundong bagay na humaharang sa iyong mata. That's why Sunday, Wednesday, we listen to the sermon. Kaya kapag linggo, kapag Miyerkules, nakikinig tayo ng sermon. It's a medicine for your eye, right? Yan po yung gamot sa inyong mga mata. You have to diligently put medicine. Kailangan nyo pong masikap na lagyan iyan ng gamot. Because we need to understand the word of God at first. When you listen to the word of God, your word of God touch your heart. Sapagkat ang dahilan po, kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos, hihipo sa iyong puso. Verse 8 also said, right, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Sinabi po ng verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Here, the statutes of the Lord means also the word of God, right? Dito po yung mga tuntunin ng Panginoon, ito rin po yung salita ng Diyos. Word of God rejoice your heart. Yung salita ng Diyos yung magpapagalak ng iyong puso. Touch your heart. Yung hihipo sa iyong puso. As a result, your eye will be enlightened. At ang resulta, magiging maliwanag ang iyong mata. It's the same like our body. Parehas lang din po yan sa ating katawan. You understand? Let's think about our body. Pag-isipan po natin yung ating katawan. Simple body.
Simpleng katawan po ito. In our body, what's the most important member, part? Sa ating katawan po, ano yung pinakamahalagang bahagi? Yeah. Kaliwa. Ano? Ano po ito? Puso. Heart. Tama? Heart is really important. Yung puso po yung pinakamahalaga. Yeah. If the heart beating stop, patay. Tama? Kapag tumigil sa pagtibok ang puso, patay po, di ba? Tama? Even the brain patay, our body is still alive, right? Kahit na patay po yung utak po, gumagalaw, buhay pa rin po yung katawan But natin. heart stop, patay, right? Pero kapag tumigil po yung puso, patay po. What's the role of the heart? Kung ganyan, ano po yung gampanin ng The puso? most important role, heart send the blood to whole body. Yung pinakamahalagang gampanin ng puso, ito yung nagpapadala ng dugo sa ating katawan. Tama ba? Even heart send the blood to your eye. Maging yung puso po siya yung nagpapadala ng dugo sa inyong mga mata. Because the blood flow until your eye, you can see. Dahil dumadaloy ang dugo mula hanggang sa inyong mata, kaya nakakakita ka po. But if you have this idea, it's helpful. Pero kung meron ka pong ganitong kaisipan po, makakatulong ito. Our eye, blood vessel, very thin. Kaya sa ating mata po, yung blood vessel po ay It is called the capillary vessel. tinatawag po itong capillary vessel. Very thin blood vessel on our eye. Nipis Very mong, thin, very thin. 나인tindihan? That's why, if we don't have a good condition, body condition, might to flow until to eyes. Kaya kung hindi pumayos yung ating kalagayan po, napakahirap pong dumalo yung dugo sa ating mata. 나인tindihan? Because very thin blood vessel, the blood cannot reach until eye. Dahil napakanipis po, kaya hindi po ito dumadaloy ng maayos po sa ating mata. That's why when you don't have a good condition, body condition, right? Your eye affected very easily. Kaya kapag hindi maayos yung kalagayan ng inyong katawan, madaling naapektuhan ng inyong mata. That's why your eye condition can be the barometer of your body condition, body health. Kaya yung mata po ninyo, yung isa po yan yung metro po ng kalagayan ng inyong katawan. If you don't have a good eye, it means you don't have a good blood condition. Kaya kung hindi po maayos yung inyong mga mata, hindi ka rin po magkakaroon ng maayos na kalagayan That's sa katawan. why, right? The important is heart. Start from heart, right? Kaya napakahalaga po yung puso. So, when you listen to the word of God, right? The word of God touch your heart. Kaya kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos yung hipo sa iyong puso. Then as the blood flow to your eye, it'll open your eye. Kaya gaya ng dugo na dadaloy sa iyong mata, ito yung magbubukas sa iyong puso. It enlighten your eye. Ito yung magpapaliwanag sa iyong mga mata. Naintindihan niyo po? That's why anyway, the word of God need to supply from your heart to your eyes. Kaya ba man ang salita ng Diyos, kailangan mag-supply po mula sa inyong puso tungo sa inyong mga mata. Then you can enlighten your eye. Kung gayon, mapapaliwanag po ang inyong mga mata. And also, right, our eye, we cannot see anything without light. At sa ating mga mata po, wala tayong makikitang anuman kung walang liwanag. How can we see the things through our eyes? Paano natin nakikita yung mga bagay sa magitan ng ating mga mata? Because there is a light. Dahil meron pong liwanag. Without light, we cannot see anything, right? Kung walang liwanag, wala rin anuman tayong makikita. If you enter the room, no any light, you cannot see anything, right? Kung papasok kayo sa isang silid na walang anumang liwanag, wala kayong makikitang anuman. The word of God is the light, right? Ang salita ng Diyos po ay liwanag. Awit 119. Awit 119. 119, verse 105. Awit 119, verse 105. Awit 119, verse 105. Awit 119, verse 105. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo, at liwanag sa landas ko.
Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Right? Ilawan sa aking mga paang salita mo't liwanag sa landas ko, di ba po? Yeah, lamp and the light, right? Ang ilawan at ang liwanag. So without the word of God, right, we cannot see anything. Kaya kung walang salita ng Diyos, wala tayong makikitang anuman. Yeah, but through the word of God, right, we can see clearly everything. Subalit sa magitan ng salita ng Diyos, nakikita natin ang lahat ng bagay. Yeah. And also to enlighten our eye, we need good fellowship with the Lord through our prayer. At upang pagliwanagin yung ating mga mata, kailangan ating magkaroon ng maayos na fellowship sa Panginoon sa magitan ng panalangin. Yeah. Actually, God can open our eyes. Sa tunayan, kayang buksan ng Diyos yung ating mga mata. God can enlighten our eyes. Kayang pagliwanagin ng Diyos yung ating mga That's mata. why we need to pray to God. Kaya nga, kailangan nating manalangin sa Diyos. Awit 119, verse 18. Awit 119, versikulo 118. Awit 119, verse 18. 119, verse 18 po. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahang mga bagay sa kautusan mo. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Buksan mo ang aking mga mata upang makita kung kahangang bagay sa kautusan mo. If our eyes are open, right, we can see wondrous thing. Wondrous thing, that's God's work, right? Kaya kung bukas yung ating mga mata, makikita po natin yung kahangang mga bagay na ginawa ng Diyos. We can see many wondrous things in church. Makikita natin yung maraming mga kahangahangang bagay sa loob ng church. After we got the salvation, right, we can see many wondrous things. Pagkatapos nating maligtas po, di ba, nakikita natin yung maraming kahangahangang bagay. But some say, "Oh, Pastor, I never see wondrous thing." Pero sinasabi ng ilan, "Oh, Pastor, wala naman ako nakikitang kahangahangang bagay." What's wondrous thing? Ano ba yung kahangahangang bagay? What do you mean? Ano ibig sabihin po nun? Maybe their eye was not open, right? Marahil yung kanilang mga mata ay hindi pa po bukas. Yeah. Whenever we have the Bible seminar, right, many people got the salvation, right? Di ba po, sa tuwing nagkakaroon tayo ng kaligtasan, maraming tao yung nagkakaroon ng kaligtasan. Sometimes at first very stubborn, but their heart changes. Minsan kahit nasa una, napakatigas ng kanilang puso, pero yung kanilang puso po, And nababago. finally, they got the salvation, right? At sa huli, nagkakaroon sila ng kaligtasan. Tama ba? It's really a wondrous thing, right? Yan po talaga yung kahangahangang bagay. You got the salvation, it's a wondrous thing, right? Ang nagkaroon ka ng kaligtasan, yan po yung kahangahangang bagay. If we open the eyes, we know it's a wondrous thing, right? Kung bukas yung ating mga mata, nalalaman natin ito'y kahangahangang bagay. Yeah. Actually, there are many wondrous things. Sa katunayan, napakaraming pong kahangahangang bagay. There are a lot of works of God in church, right? Napakaraming mga gawa ng Diyos sa loob ng church. But if you don't catch anything, you need to pray. Pero kung wala kayo nakikitang anuman, kailangan mo pong manalangin. Oh Lord, open my eyes. O Panginoon, buksan mo yung aking mga mata. Enlighten my eyes. Paliwanagin mo yung aking mga mata. Then you can see the wondrous thing. Kung gayon, makikita mo po yung mga kahangahangang bagay. Yeah. And to open our eyes, we also need a good fellowship with the brothers and sisters. At upang mabuksan yung ating mga mata po, spiritual na mata, kailangan magkaroon ng maayos na fellowship sa mga kapatid. It's also really important. Yan din po ay napakahalaga. If you are alone without fellowship, you cannot have a good eye, spiritual eye. Kung ikaw ay mag-isa at walang maayos na fellowship, hindi ka rin magkakaroon ng maayos na spiritual na mata. Yeah. 1 John chapter 1. Unang Juan, Kapitulo 1. 1 John chapter 1, verse 6 and 7. 6 and 7. Unang Juan, chapter 1, verse 6 hanggang 7. 6 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung sinasabi nating tayo'y mapikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman at nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. If
walk in darkness mean, as we learn, right? Walk in darkness mean we are in sin. Ibig sabihin ng lumalakad sa kadiliman po, nasa kasalanan. That's why, we as we learn, if we are in sin, our eyes was darkened. Kaya napagka natin, kung tayo nasa kasalanan, madilim po ang ating mga spiritual na And mata. also, usually when we are in sin, right, we don't have a good fellowship with the brothers and sisters. At kadalasan po, kapag tayo'y nasa kasalanan, wala tayong maayos na fellowship sa mga kapatiran. When you have a sin, right, you don't want to come to church, right? Kapag may kasalanan ka, di ba, ayaw mong pumunta sa church. When you have a sin, you don't want to have a fellowship with the brothers and sisters. Kapag may kasalanan ka, ayaw mong makipag-fellowship sa mga kapatiran. That's why you will be still in the darkness. Kaya nga po, ikaw pa rin ay nasa kadiliman. Yeah, your eyes cannot be enlightened. At ang iyong mga mata ay hindi po magliliwanag. And then when we have the fellowship with the brothers and sisters, right, we can reflect ourselves through other brothers and sisters. At kapag naipag-fellowship tayo sa mga kapatiran, makikita po natin yung ating sarili po sa magitan ng mga kapatid. Why God allowed many brothers and sisters around us? Bakit ipinaintulot ng Diyos sa atin ng napakaraming mga brother and sisters sa paligid natin? Through the brothers and sisters, we need to reflect ourselves. Dahil sa magitan ng mga brother and sisters, pwede nating makita ang ating sarili. Whenever we have the fellowship, right, we have the testimony, right? Sa tuwing meron po tayong fellowship, di ba po tayo ay nagpapatuo? Yeah. It's not just a simple testimony, right? Hindi po yan basta patotoo lamang. Yeah, God give us the message through the testimony of the brothers and sisters. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga mensahe sa magitan po ng patotoo ng ibang mga That's kapatid. why through their testimony, we need to reflect ourselves. Kaya sa magitan ng kanilang mga patotoo, kailangan nating makita ang ating sarili. Then we will not be darkened. Kung gayon, hindi po tayo magiging kadiliman. Yeah. So to enlighten the eyes, we need to have a good fellowship with the brothers and sisters. Kaya upang magliwanag ang mga mata, kailangan pong magkaroon tayo ng maayos na fellowship sa mga kapatid. And also to enlighten the eyes, we need to check where what we have to see and what we shouldn't see. At upang magliwanag ng maayos po yung ating mga mata, kailangan nating dapat makita yung mga bagay na dapat nating makita at yung mga bagay na hindi natin dapat makita. Actually, what we see determine us. Sa katunayan, yung mga nakikita natin, ito yung nagtatakda kung sino tayo. Right? Tama mo ba? Halimbawa, there is one person who always watch K-drama whole day. Halimbawa po, mayroong isang taong palaging buong araw po nanonood ng K-drama. You like K-drama? Di ba? Gusto niyo po ng K-drama? One person always watch K-drama whole day. Yung isang taong ito, nanonood siya ng K-drama sa buong araw. You can say, oh, it's just a simple thing, watching K-drama. Masabi natin, simpleng bagay lang naman yung panonood ng K-drama. But if you watch it whole day, watch K-drama, it enter the contents in the K-drama. Not only enter just your eye, but also enter in your heart. Pero kapag manonood ka ng K-drama sa buong araw, hindi lamang ito papasok sa iyong mga mata, kundi papasok din sa iyong puso. Through eye, it enter your heart. Sa magitan ng iyong mga mata, papasok ito tungo sa puso. We learn heart is the most important. Di ba natutunan natin yung puso yung pinakamalaga? K-drama enter in your heart through your eye, right? Pumasok yung K-drama sa iyong puso sa magitan ng iyong mga mata. It full in your heart, right? At yan po'y napuno sa iyong puso. That's why, whenever you meet somebody, you want to talk about K-drama, right? Kaya sa tuwing kapag may nakikita kang isang tao, gusto mong pag-usapan patungkol yung sa K-drama. When you sleep, you make image K-drama. Kapag ikaw ay natutulog, gumagawa ka ng mga larawan ng K-drama. Even sometimes,
You have a dream K-drama, Minsan pa nga, napanaginipan mo yung K-drama. right? K-drama control your life, right? Yung K-drama yung kumukontrol sa iyong puso, ay sa iyong buhay. Why did that happen? Bakit po iyon nangyayari? Because you watch it, right? Dahil nanonood ka Through your eyes, sa right? pagitan ng iyong mga mata. But if you see always the Bible, right? Pero kung palaging tinitingnan mo ang Biblia, Your heart will be filled with the Word of God, right? yung puso mo palaging mapupuspos ng salita ng Diyos. Yeah. You want to speak the Word of God, right? Gusto mong isabihin lagi yung salita ng Diyos, di ba Right. po? Yeah. What you see determine you. Kung ano yung nakikita mo, iyon yung nagtatakda sa iyo. That's why we have to be very careful what we have to see, Kaya kailangan nating maging maingat kung ano po yung ating nakikita. what we have to see, Ano yung dapat nating what makita? we shouldn't see. Ano yung dapat na hindi natin makita? First, think about what we shouldn't see. Una, pag-isipan natin yung dapat na hindi makita. Awit 119. Awit 119. Awit 119. Awit 119. 1937. Versikulo 37. Awit 1937. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan at bigyan mo ako ng buhay sa iyong mga daan. Yeah. Turn away my eyes from looking at worldly things. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan. Actually, our time, there are many worldly things. Sa katunayan sa ating panahon po, napakaraming mga bagay na walang kabuluhan. It can hinder your Christian life. Ito yung hahadlang sa iyong pamumuhay Kristiyano. Especially our time, many people use Lalo na po sa ating panahon, gumagamit yung mga tao ng smartphone. smartphone. In smartphone, there are many worldly things, right? Sa smartphone po, napakaraming makabundong bagay. Tama po ba? It's not helpful in your Christian life, right? Hindi yan makakatulong sa inyong pamumuhay There are many Kristiyano. contents that make your heart far from the Lord, right? Napakaraming mga nilalamang naglalayo sa iyo mula sa Panginoon. Tama po ba? There are many contents that you waste a lot of time. Napakaraming nilalamang na nagsasayang ng iyong oras. Halimbawa, many application, Halimbawa, napakaraming application. Facebook. Facebook. You frequently use Facebook, right? Madalas kayong gumagamit ng Facebook. Tama po ba? YouTube, YouTube. TikTok, Sa TikTok po. young people TikTok, Mga kabataan, TikTok po. Instagram. Instagram. Meron pa? There are many things, right? Napakaraming mga bagay po. Of course, sometimes we can use it good way Siyempre po, pwede natin gamitin ito sa to get good information, mabuting paraan upang makakuha ng to impormasyon, have a fellowship with other brothers and sisters. upang makipag-fellowship sa ibang mga kapatiran. But most of the contents there not helpful in our Christian life. Subalit karamihan sa mga nilalaman nito ay hindi po Right. makakabuti sa ating buhay Kristiyano. Right? Tama Tama po ba? ba? Tama po ba? Tama. Orderly thing. Mga walang kabuluhang bagay. In the early church, nobody has a smartphone. At nalalaman natin sa unang panahon ng church, walang smartphone. In the early church, Roman emperor persecuted the Christian, right? Sa naunang church, yung imperyo ng Roma, inusig nila yung mga Kristiyano. Yeah, Satan used the Roman Empire to persecute Christian. Ginamit ni Satanas yung mga imperyo ng Roma upang usigin ng mga Kristiyano. To stop the works of the gospel. Upang itigil yung gawa ng Ebanghelyo. Yeah. But this time, no persecution like the Roman emperor. Pero sa panahon natin, wala na pong paghusig na gaya po ng imperyo ng Roma. But this time, Satan uses this kind of thing, smartphone, Pero sa ating panahon, ginagamit ni Satanas yung ganitong uri ng smartphone to hinder our gospel, upang hadlangan ng ating Ebanghelyo. to take away our heart from the Lord. Right? Upang ilayo yung ating puso mula sa Panginoon. So we need to pray. Turn away my eyes from looking at
worldly thing. Kaya kailangan nating malanangin. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan. Some worldly thing can be also wicked thing. Meron pong mga makamundong bagay na napakasama. Awit 101. Awit 101 po. Awit 101 verse 3. Awit 101 verse 3. 101 verse 3. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay 101 Sorry sorry, po. 3. 101 verse 3, 3, 2, 1. 3. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata hawak na bagay. Kinapuputan ko ang gawa ng mga tumalikod, hindi ito kakapit sa akin. Will send nothing wicked before my eyes. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Sometimes there are wicked things also. Minsan po meron pong mga masamang bagay. Before our eyes, there will be wicked thing. Sa harapan ng ating mga mata, meron pong mga hamak na bagay. That's why we have to be careful not to set wicked thing before our eyes. Kaya kailangan nating maging maingat na huwag maglagay ng mga masamang bagay sa ating mata. It's related with the sin. May kaugnayan po ito sa kasalanan. Wicked thing, it's related with the sin. Yung mga masamang bagay po, may kaugnayan ito sa kasalanan. Satan uses the lust of the eyes to stumble us. At ginagamit po ni Satanas yung mga pagnanasa ng mga mata upang tayo ay matisod. 1 John chapter 2. Unang Juan chapter 2. 1 John chapter 2. Unang Juan po chapter 2. Verse 16. Verse 16. Chapter 2, 16. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng naman, pagnanasa ng mga mata, ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. There are worldly thing, right? Worldly thing. Meron pong mga mundong bagay, di ba po? Satan always uses these three things to stumble us. Palaging ginagamit po ni Satanas yung tatlong bagay na ito upang tayo matisod. The lust of the flesh, Pagnanasa ng laman, the lust of the eyes, pagnanasa ng mga mata, the pride of life. at pagmamataas sa buhay. But usually the lust of the flesh was easily tempted by the lust of the eyes. Pero kadalasan po yung pagnanasa ng laman, ito po yung natutukso dahil sa pagnanasa ng mga mata. In the Garden of Eden, why Eve was stumbled? Sa halaman ng Eden, bakit po natisod si Eva? She was also stumbled because of these three things, right? Siya din po ay natisod dahil sa tatlong bagay na ito. God commanded to Adam, don't eat the fruit, knowledge of good and evil. Iniutos ng Diyos kay Adan, huwag kang kakain ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. But Eve ate the fruit, right? Subalit kinain ni Eva yung bunga. Why she ate the fruit? Bakit niya kinain ng bunga? Starting point? Yung simula po nito, Eye. yung kanyang mata. Right? Genesis chapter 3. Genesis Kapitulo 3. Genesis chapter 3 verse 6. Genesis chapter 3 verse 6. Genesis chapter 3 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya ay kumain. When the woman saw that tree, right? Kaya nang makita ng babae yung bunga ng punong kahoy, di ba po? She know she shouldn't eat the fruit. Nalalaman niya po na huwag niyang kakainin po yung bunga. She heard from Adam, right? Narinig niya ito mula kay Adan. God didn't allow to eat the fruit. Na hindi yun pinahintulot ng Diyos na kainin. But every day she went to the tree. Pero araw-araw po nagpupunta siya doon sa punong kahoy. Maybe she thought, it's okay, I don't eat the fruit.
Marahil sa tingin niya, okay lang, di ko naman ako kakain I nito. can just see the fruit, no problem. Titingnan ko lamang yung bunga na ito, walang problema. Every day when they see the fruit, Araw-araw, nagpupunta siya doon para tingnan yung bunga. but what kind of fruit? Pero anong uri ng bunga po ito? It said that it was a pleasant to the eyes, right? Yung mabuting kainin po nakakalugod sa paningin. It's pleasant to the eyes. Yung nakakalugod sa Maybe paningin. the fruit looks very good, beautiful, and looks delicious. Marahil yung bunga na yun, napakaganda, napakabuti, napakasarap. We don't know exactly what kind of fruit, right? Hindi natin alam kung anong uri talaga yung bunga po, di But ba? maybe our time also there are many fruit, right? Marahil sa ating panahon, napakaraming uri ng bunga. Some fruit looks very good, delicious, May right? mga bunga na napakaganda at napakasarap. But maybe this fruit much better look. At marahil itong bungang ito yung pinaka mainam. But the problem she always look. Pero yung problema, palagi siyang nakatingin. That's why she was stumbled, right? Kaya nga po siya ay natisod. Finally, she ate the fruit, right? At sa huli, kinain niya yung bunga. Start her eye, Nagsimula sa mata. right? Di ba po? Yeah. The lust of the eyes. Yung pagnanasa ng mata. The great king of Israel, David, also fall into great sin, right? Si haring, yung pinakadakilang hari ng Israel, si David po, nahulog din siya sa He kasalanan. committed adultery, right? Nakagawa siya ng pangangalo niya. Tama ba? What's the starting point? Ano yung simula po nun? Yeah. 2 Samuel chapter 11. Ikalawang Samuel, chapter 11. 2 Samuel 11 verse 2. Ikalawang Samuel, chapter 11, verse 2. 11 verse 2. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Isang dapit hapon, nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Yeah. David, right? What happened to him? David saw a woman bathing. Ano yung nangyari sa kanya? Nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo. Yeah, it also start from his eye, right? Nagsimula din po yan sa kanyang mata. Tama mo ba? She saw woman bathing. Nakita siya ng isang babaeng Yeah, naliligo. it led him to commit adultery, right? Ito yung umakay sa kanya upang gumawa ng pangangalan niya. He was stumbled because of the lust of the eyes. Siya ay natisod dahil sa pagnanasa ng mata. Yeah. That's why Job determined his heart. Kaya si Job po, nagpasya siya sa kanyang puso. Job chapter 31. Job Kapitulo 31. Job 31, Job 31, verse 1. sa verse 1 po. Job chapter 31, verse 1. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin, paano nga akong titingin sa isang birhen? He made a covenant with his eye, right? Siya'y nakipagtipan sa kanyang paningin, di ba po? Yeah. Why then should I look upon a young woman? Paano nga akong titingin sa isang birhen? Because he knew he can be tempted by a young woman. Dahil nalalaman niyang maaari siyang matukso dahil sa babae. That's why he determined his heart not to look at young woman. Kaya nagpasya siya sa kanyang puso, sa kanyang mata na hindi siya titingin sa babae. We have to determine our heart Kailangan nating magpasya sa ating puso. because we can be also tempted through our eyes. Dahil maaari din tayong matukso sa pamamagitan ng ating mga mata. Usually the man is more likely be tempted through eyes. Kadalasan po yung lalaki po yung mas madaling matukso ng mata. That's why especially men, brother, need to be more careful. Kaya yung mga kapatid po na lalaki, na brother po, kailangan maging mas maingat. You have to control your eye. Kailangan ninyong kontrolin ng inyong mata. Okay? Okay po? Yeah. That's why the Bible said, if it make us sin,
tempt us, we shouldn't see. We shouldn't see. Kaya kung sinasabi po, kung ito po yung bagay na makakapag-tison sa atin, wag po natin itong tingnan. Kaikan chapter 23. Kawikaan 23. Kaikan 23 verse 31. 23 po, verse 31. Kaikan 23 verse 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa, at maayos na bumababa. If you can be tempted by the wine, you shouldn't look at the wine. Kung ikaw ay matutokso ng alak, huwag kang tumingin sa alak. So, the best thing, you shouldn't look at that tempt you. Kaya ang pinakamainam na bagay, huwag mong tingnan yung bagay na matutokso ka. You have to know you are not so strong. Kailangan mong malaman, hindi ka malakas. And we have to keep in mind the eyes of our Lord. At kailangan nating tandaan po yung mga mata ng Panginoon. Habakkuk chapter 1. Habakuk Kapitulo 1. Habakkuk chapter 1. Habakuk chapter 1. Verse 13. Verse 13. Habakkuk chapter 1, 13. Habakuk chapter 1, verse 13. Okay, chapter 1, 13. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ng taong masasama at tumatahimik ka kapag sinasakmal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa kanya? The eyes of the Lord is a pure eye. Yung mata ng Panginoon ay malinis na mata. That's why His eye cannot look on wickedness. Kaya yung kanyang mga mata po hindi makakatingin sa kasamaan. We have to keep our eye also pure. Be pure. Kailangan nating ingatan yung ating mga mata na maging malinis. We shouldn't make our eyes be dirty. Huwag nating gagawing marumi yung ating mga mata. We shouldn't set wicked thing before our eyes. At huwag tayong magtatakda ng masamang bagay sa harapan ng ating mata. If so, what we have to see through our eyes? Kung ganyan, ano po yung dapat nating makita sa magitan ng ating mga mata? Of course, we have to see the Word of God through our eyes. Siyempre po, kailangan nating makita ang salita ng Diyos sa magitan ng ating mata. Awit 119. Awit po, 119. Awit 119, verse 148. Awit 119, verse 148. 119, 148. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. The writer of the psalm, right? He really desires the Word of God. Yung manunulat ng awit, talagang siya ay nagnanais ng salita ng Diyos. That's why his eyes are awake through the night watches. Kaya yung kanyang mga mata po'y gising sa gabi sa mga pagbabantay To meditate the Word of God, right? upang pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Tama po ba? Our eye must desire the Word of God. Yung ating mga mata ay dapat magnais ng salita ng Diyos. But if you always look at smartphone, right? Pero kung kayo po'y palaging nakatingin sa smartphone, Maybe your eyes already so tired. marahil yung mga mata po ninyo pagod na. After a lot of time in smartphone, when you try to read the Bible, right? Kapag nagkaroon ka ng napakaraming oras sa cellphone, kapag susubukan mo ng magbasa ng Biblia, mahirap na po. Tama po ba? Yeah, tama, right? Yeah. With our eyes, must desire the Word of God. Yung ating mga mata ay dapat magnais ng salita ng Diyos. That is a thing we have to see through our eyes. Yan yung mga bagay na dapat nating makita sa pamamagitan ng ating mga mata. And we have to see eternal things. At kailangan nating makita ang mga walang hanggang bagay.
We cannot see eternal thing through this physical eye, right? Hindi po natin makikita yung mga walang bagay sa magitan ng itong physical na mga mata. But we can see eternal thing through our faith, right? Pero makikita natin yung mga spiritual na bagay sa magitan ng pananampalataya. Yeah. We have to see the eternal heaven. Kailangan nating makita yung walang hanggang langit. Even though we cannot see eternal heaven through our physical eye, we can see heaven through our faith. Kahit na hindi natin nakikita yung walang hanggang langit sa magitan ng ating physical na mata, makikita po natin ito sa magitan ng ating pananampalataya. Yeah. It means we have to put our hope to eternal heaven. Ibig sabihin, kailangan nating ilagak ang ating pag-asa sa walang hanggang langit. Yeah. If we open our eyes, we can see eternal heaven. Kung bukas po yung ating mga mata, spiritual na mata, makikita natin yung hanggang langit. We have to see not just near, but far. Huwag nating tingnan yung basta malapit lang, kundi yung nasa malayo. This world, right? Near, right? Yung From mundong ito, our eyes. malapit po ito sa ating mga mata. But heaven is far, right? Pero yung langit po ay napakalayo. But we have to try to see far. Pero kailangan nating subukan tingnan yung nasa malayo. 2 Peter chapter 1. Ikalawang Pedro po, chapter 1. 2 Peter chapter 1, Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 9. sa verse 9. 2 Peter chapter 1, 9. Yeah. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay nito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Yeah. These people, right, cannot see far, right? Yung mga taong ito, hindi po nila nakikita yung nasa malayo. They are just short-sighted, short-sighted. Nasa malapit lamang yung kanilang nakikita. Yeah. If our eyes are not good, we cannot see far, right? Kung hindi po mabuti yung ating mata, hindi po natin makikita yung nasa malayo. Yeah. If our spiritual eyes are darkened, we cannot see also far. Kung ang ating spiritual na mga mata po ay nasa madilim, hindi natin makikita yung nasa malayo. Yeah. In the Bible, God gave us the eagle to give the lesson to us. Sa Biblia po, ibinigay ng Diyos sa atin yung mga agila upang bigyan tayo ng aral. One of the characteristics of eagle can see far. Isa sa katangian po ng agila, yung agila po, nakakita siya ng malayo. Yeah, Job chapter 39. Job 39. 39, verse 27. 39 verse 27 po. 27 hanggang 29. 27 hanggang 29. Job chapter 39, 27 hanggang 29. 29. Job 39. 27 hanggang 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pamagitan ba ng iyong utos, pumapailang lang ang agila, at siya'y gumagawa sa itaas ng pugad niya, siya'y naninirahan sa malaking bato at ginagawa itong tahanan sa tuktok ng borol na batuhan. Mula rooy nag-aabang siya ng mabibiktima, mula sa malayo'y nakikita ito ng kanyang mga mata. Each eye, right? Verse 29. Each eye observe from far. Sinabi ng verse 29, mula rooy nag-aabang siya, mula sa malayo nakikita ito ng kanyang mga mata. Yeah. God give us the lesson through eagles. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng aral sa magitan ng We agila. also have to see far. Kailangan din nating makita yung nasa malayo. Yeah. We shouldn't put our hope in this world. Huwag nating ilagak yung ating pag-asa sa mundong We have to ito. put our hope to eternal heaven. Kailangan nating ilagak yung ating pag-asa sa walang hanggang langit. Yeah. That's thing we have to see. Yan po yung pinakamainam na bagay nating dapat makita. And also we have to see the vision God gave us. You have to see the vision God gave us. At kailangan nating makita yung vision na ibinibigay sa atin ng Diyos. Yeah. You have a vision, right? After you got the salvation. Pagkatapos ng kaligtasan po, di ba, meron po kayong mga vision. What's your vision? Ano po yung inyong mga vision? Maybe most of our brothers and sisters have a vision for the family evangelism, right? Marahil po yung vision ng mga ibang kapatid po ay para sa family evangelism. Yeah. You have to see the vision God gave you.
Kailangan nating makita yung vision na binigay ng Diyos. But to see the vision God gave, we need to try to open our eyes widely. Pero upang makita yung vision na ibinigay ng Diyos sa atin, kailangan nating buksan ng malawak yung ating mga mata. Yeah. We have to open our eyes big. Kailangan nating buksan yung ating mga mata ng malawak. Yeah. We need to have a great vision. Kailangan nating magkaroon ng napakalaking vision. Joshua chapter 17. Josue, Kapitulo 17. Joshua chapter 17, verse 17 and 18. Joshua chapter 17, verse 17 to 18. 17 and 18. Okay, Joshua 17, verse 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Josue sa sambahayan ni Jose, ni Ephraim at ni Manases, ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan. Hindi marapat sa iyo ang isang bahagi lamang, kundi ang lupaing maburon ay magiging iyo. Bagaman isang gubat, ito ay mahawahan ng iyo at maangkin hanggang sa kanyang pinakadulong hangganan. Mapapalayas mo ang mga Kananeyo, bagaman sila'y may mga karawahing bakal at bagaman sila'y malalakas. At the time of Joshua, Israelite, they divided the land according to the tribes. Si panahon po ni Josue, yung mga Israelita, hinati nila yung mga lupain po ayon po sa mga angkan. Then Joshua encouraged them to conquer the land. At hinimok sila ni Josue na sakupin yung lupain ito. But at that time, Joshua encouraged the tribes Ephraim and Manasseh to have a great vision. Pero hinimok ni Josue yung lipi ni Ephraim at ni Manasseh na magkaroon ng mas malaking bayan. You can have a more lot, not just one lot. Pwede kayong magkaroon ng isang mas malaking lupa kaysa sa isang lupa. You are great people, you can conquer more land. Kayo ay malaking bayan at masakop din yung maraming bagay. Don't satisfy just one lot. Huwag kayong makontento sa isang lupain lamang. He encouraged them to have a great vision, right? Hinimok niya po sila na magkaroon ng malaking vision. Maybe some already have accomplished your vision. Marahil yung ilan po na sa katuparan na yung kanilang Your vision. family already saved. Pamilya ninyo, naligtas na. If so, already finished everything. Kung gayon, tapos na po ba yung lahat? You can have a great vision, right? Pwede po kayong magkaroon ng mas malaking vision. You can have a vision to evangelize your place, other place. Magkaroon kayo ng vision na ma-evangelist ang inyong sariling lugar. And some have your own province, right? At ilan sa inyo meron pong sariling probinsya, di ba po? Who can evangelize your province? Sino po yung pwede mag-evangelist sa inyong probinsya? Who? Sino po? You are the one who needed to evangelize there, right? Ikaw mismo yung pwedeng mag-evangelize sa kanila. Right? You need to have a vision, evangelism your province, right? Kailangan kang magkaroon ng vision na ma-evangelize ang inyong probinsya. Not only your province, you can have a vision to evangelize whole the Philippines. Hindi lamang ang inyong probinsya, magkaroon ka din ng vision na ma-evangelize ang buong Pilipinas. That's why I many times encourage especially our youth brothers and sisters. Kaya maraming beses ko pong hinimok yung mga kapatiran, lalo na po sa mga kabataan. You are the future of our church. Kayo yung future ng ating church. That's why you need to have the vision to evangelize whole the Philippines. Kaya kailangan yung magkaroon ng vision na ma-evangelize ang buong Pilipinas. Not just one small vision, but you need to have a great vision. Hindi lamang maliit na vision, kundi malaking vision. But when you open your eyes widely, you can see the vision God gave you. Pero kapag malawak na bukas ang inyong mga mata, makikita ninyo yung vision na ibinibigay ng Diyos. You know, this year we have a slogan. At nalaman niyo po sa taong ito, meron po tayong slogan. Tama po ba? Love one another. Magmahalan sa isa't isa. Love one another inside. Magmahalan sa isa't isa sa loob ng church. Inside the church, Sa right? loob ng church, di ba po? Then as a result, we can have one more cell group, right? At ang resulta, magkakaroon tayo ng isa pang cell group. And love one another outside. At love one another sa labas. We can save more soul outside, right? Mas maililigtas natin yung mga
nawawalang kaluluwa sa labas. Before we had one mission branch, Langkan, right? Dati po meron tayong isang mission branch ng Kaan po, So di ba? by the grace of God, God allowed Langkan mission branch became already complete church. Pero sa biyaya ng Diyos, pinaintulot ng Diyos na yung mission branch po ng Kaan ay maging church. But now, walang mission branch, right? Pero ngayon, wala na po tayong mission branch, di That's ba why po? we have the object. We have one more mission branch this year. Kaya meron po tayong nilalayon sa taong ito na magkaroon ng isang mission branch. Yeah. Let's just see the vision God gave us. Tingnan natin yung vision na binibigay sa atin ng Diyos. Okay? Okay po ba? Let's accomplish our vision. Sa katuparan po natin yung ating vision. Yeah, we still have a time, right? Meron pa po tayong oras. We need to think what we have to see. What we have to see. Kailangan nating pag-isipan ano yung dapat nating makita. As the Christian who opened the eyes, what we have to do. Yeah. Kaya bilang isang mga ligtas na Kristiyanong bukas na yung mga mata, ano yung kailangan nating gawin? What should be our work? Ano yung dapat nating mga gawa? The last verse, let's open Isaiah 43. Huling verse po, Isaiah 43. Isaiah 43, verse 8. Isaiah 43 verse 8. 43, verse 8. 43 verse 8. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Iyong ilabas ang mga taong bulag, gayon may mga mata na mga bingi, gayon may mga tanginga. Yeah. Bring out the blind people who have eyes. Iyong ilabas ang mga taong bulag, gayon may mga mata. Yeah. There are still blind people, right? Napakarami pa ring mga bulag po, di ba po? They have the eye, but they are blind, right? Gayon may mga mata sila, pero bulag po sila. Right? It means they are not yet saved. Ibig sabihin, hindi pa po sila ligtas. Yeah, we have to bring out Kailangan the natin blind silang people, right? ilabas yung mga taong bulag. That's our work. Yan po yung ating mga We gawa. can do it, right? Magagawa po natin ito. Because we are the one who already opened the eye. Dahil tayo po yung mga taong nabuksan na yung mga mata. The blind cannot bring the blind people, right? Yung mga bulag, hindi nila maaakay yung mga taong bulag. But we already opened the eye. Pero bukas na yung ating mga mata. Yeah, we can bring out the blind people, right? May lalabas na po natin yung mga taong bulag. That's the thing we have to do as the people who open the eyes. Yan po yung bagay na dapat natin gawin bilang mga taong nabuksan na yung mga mata. Okay, so you check yourself whether your spiritual eye was enlightened or not. Kasi sa atin inyong sarili, kung ang inyong mga spiritual na mga mata ay nagliwanag o hindi. Whether it's darkened or not, check yourself. Kung madilim ba ito o hindi, kailangan yung siya sa atin yung Our sarili. eyes must be enlightened always. Yung ating mga mata po ay dapat palaging nagliliwanag. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Today we learned the spiritual eyes of the Christian. Sa araw na ito, natutunan po namin yung spiritual na mga mata ng mga Kristiyano. Please open our spiritual eyes Pakiusap, buksan niyo po yung aming mga spiritual na mata so that we can have a vision God gave us. upang makita po namin yung vision na ibinibigay sa amin ng Diyos. We eagerly desire to accomplish the vision God gave to us this year. At kami ay sabik na nagnanais na may sakatuparan ng vision na ibinigay sa amin ng Diyos sa taong ito. Please be with us and guide us. Pakiusap, samahan at gabayan niyo po kami. Especially from tomorrow, we will conduct a cell group 5 Bible seminar. Lalo na po magmula bukas kami po ay magdadaos ng Cell Group 5 Bible Seminar. Please lead many souls to the Bible seminar. Pakiusap, patnubayan niyo po yung mga nawawalang kaluluwa sa Bible And Seminar. please work the Holy Spirit so that many people get the salvation. At kumilos nawa ang Espiritu Santo upang marami po yung makaunawa. Let us glorify our Lord by saving many souls. Nawa maluwalhati namin ng Panginoon sa magitan ng pagliligtas sa mga nawawalang kaluluwa. We already love your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.